pag-asa at saan natin hinuhugot ang ating pag-asa kapag ka ang buhay natin walang kapag-apag-asa. Darating na wala nang magkakasakit. May isang araw na darating na wala nang lumpo, wala nang pilay. Mali po yun. Kaibigan, kapag ka po nangangaral at tagapagturo sa inyo, ang paliwanag, bahala na ka, basta't meron ka namang isa sa pito. Anong balik tayo sa ating Panginoong Diyos? Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid na nandito at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa internet at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na sumasama sa atin sa pagtalakay ngayong gabi. Samahan niyo po kami sa ilang sandali ng pagtalakay sa paghahanap pa rin natin ng pag-asa. Sa gabing ito, pag-aaralan natin ang isang paksa na pinamagatan kong landas ng pag-asa o landas sa pag-asa. Pinag-aralan natin kagabi na nang lalangin ng ating Panginoong Diyos ang sanglibutang ito ay isang sanglibutan na iniulat ng banal na kasulatan na isang nilikha ang sanglibutang ito na isang mundo na napakabuti at napakaganda. Isang sanglibutan na dalisay na dinadaluyan ng malinis na tubig, malinis ang hangin, walang polusyon, at lahat ay pawang mabuti at magaganda at kahali-halina at kaiga-igaya. Ano pat ang sabi ng Diyos ng kanyang pagmasdan ng kanyang nilikha at ginawa, nakita niya na ang lugar na ito ay talagang napakabuti at napakaganda. Walang bagay na pangit o masama. At ang mga hayop kasama ng mga tao ay tumatahang maligaya na magkasama, na payapa at hindi nag-aaway-away at hindi nagpapatayan. Ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, na inilagay sa paraiso sa Hardin ng Eden, ay payapa din at perpektong nananahan doon na panukala ng ating Panginoong Diyos sa ating mga tao ay mabuhay ng masaya at maligaya magpakailanman sa piling ng ating Panginoong Diyos. Napag-aralan din natin kagabi na ang tao ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsuway sa ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos. May mga nagsasabi minsan na pagkain lang iyon. Bakit ganon kalaki ang resulta ng kanilang pagkakasala? Ang pinag-uusapan po doon ay hindi lamang basta pagkain o isang piraso ng prutas. Ang mahalagang issue doon sa nangyari ay ang pagtalikod ng ating unang mga magulang sa direktang sinabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi sa Santiago 1:13, huwag sabihin ng sino man pagka siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Paano tayo kung gano'n nagkakasala, kung ang Diyos ay hindi tayo tinutukso sa masamang mga bagay at hindi siya nanunukso kanino man? Sabi sa 14, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So yung ating sariling mga pagpapasya at mga pagpili ang siyang nagdadala sa atin sa pagkakasala. At kung ang sabi, magkagayo ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Yung inaakala nila na mabuting bagay na pagtukso sa kanila ni Satanas, ay naghatid sa kanila sa kamatayan. Kaya ang sabi ng San Juan sa 3:4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kailanman at saan man panahon, ang pagtalikod o pagsuway sa kautusan ng ating Panginoon ay inihahatid tayo sa isang tiyak na pagkakasala. Napag-alaman natin ito kagabi na ang demonyo ay manlilinlang. Binansagan siyang ama ng kasinungalingan sapagkat ang wika ng Biblia, siya'y sinungaling at ama nito. Kaya ampay sa atin ang banal na kasulatan sa Santiago 1:16, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Mga taga-subaybay po namin at mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan, araw-araw tayo ay pumipili. At araw-araw si Satanas ay nililinlang tayo at hanggat maaari ay dinadaya tayo. Kaya ang paalala sa atin, huwag tayong padaya, mga kapatid.
ang tukso ay darating sa atin na maganda. Parang kahali-halina at kaibig-ibig at parang wala namang mali. Pero kapag ka ito ay paglabag na sa sinabi ng ating Panginoong Diyos, ihahatid po tayo sa tiyak na pagkapahamak. Ano ang pinatunguhan ng pagkakasala ng mga tao? Ito ay maliwanag na sinabi sa banal na kasulatan. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Akala ng tao yung kanyang daan na pinipili siyang mas mabuti. Akala ng tao mas maganda yung kanyang naiisip kaysa doon sa sinasabi ng Diyos. Pero nang piliin ng tao na siya'y tumungo sa kanyang sariling daan, sabi ng banal na kasulatan, nakalulungkot po, siya ay naligaw. Madalas ganyan tayong mga tao. Sabi nila, buhay ko to ako magpapasya kung saan ako pupunta, kung anong gagawin ko. May kanta pa nga yung mga kaibigan natin, ang sabi nila, it's my life. Buhay ko to. May mga tao na ganyan, kapag kapapaalalahan mo, kaibigan, baka ikaw yon ngayong gabi na sumusubaybay sa atin, yung bang pagpapaalalahan naman, sabi na, pakailan mo ba, buhay ko to May buhay ka, bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya tayo ng buhay. Kaibigan, pinatunayan na po sa banal na kasulatan, ang ating sariling mga pagpili at pagpapasya, labas doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay ihahatid tayo sa pagkapahamak. Dahil ang sabi sa Kawikaan 16:25, may daan na tila matuwid sa tao. Parang tama. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Yan po ay nasa Kawikaan 16:25. May parang mabuti at parang tama naman. Pero kapag ka ito ay labas doon sa sinabi, o di kaya naman ay taliwas pa doon sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos, dadalhin po tayo sa daan ng kamatayan. Ano pang nangyari nang ang tao ay lumabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ito po ang sabi ni Propeta Isaiah sa 59, talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan at ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka upang siya'y huwag makinig. Dahilan po sa ating mga pagkakasala, tayo ay napalayo sa ating Panginoong Diyos. At yung kanyang muka ay lumayo sa atin at ang sabi ng banal na kasulatan, ito ay naging dahilan upang siya ay huwag makinig sa atin. Ang ating mga ginagawang pagkakasala ay nagpapahiwalay sa atin, sa ating Panginoong Diyos. May mga magsasabi na siguro sila lang yon. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat, ilan daw po ang nagkasala? Lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Lahat daw po tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan at mga taga-subaybay, kailangan nating tanggapin sa ating sarili na may pagkukulang tayo sa Diyos. Na tayo ay nagkasala sa ating Panginoong Diyos at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Kung ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran nito ay ang kamatayan. Ibayad po pala yung ating pagsuway at pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Ito yung tinatawag na kamatayan. Kaya itong si Adan at saka si Eva ay nakaranas ng pagkahiwalay sa ating Panginoong Diyos at hindi lamang iyon, sila ay nakaranas na sila'y mamamatay. Hindi normal sa ating mga tao ang ganitong karanasan. Nagsimula ng ating planeta ay maging magulo dahil sa pagiging makasarili nating mga tao. Mali ang mga pinipili, mali ang nasasabi, nagkakamali ng mga ginagawa, at madalas yung iba, sinasadya ang pagkakamali na kanilang mga ginagawa sa paghihirap naman ng mga taong naapekto nito. Nagsimula ang tao na pumatay at mamatay. Na-stress tayo, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Nakaka-stress masyado ang buhay. At madalas, sa loob ng ating mga puso, ay mayroong puwang na halos hindi malamanan ng marami nating kaabalahan o tinatangkilik. At aaminin natin tayo nalulumbay
pagkawala ang ating Panginoong Diyos. At tayo ay mayroong malalim na kalungkutan hanggang tayo ay pumanaw at tayo mamatay. Sangayon sa bunga ng ating mga pagkakasala, ang ating mga kamatayan. Yan ang ating pinag-aralan sa nakalipas na ilang gabi na. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Sangayon sa nakalipas nating mga pag-aaral, ang ating Panginoong Diyos na nagmamasid dito sa ating sanglibutan ay hindi nagpabaya sa kanyang mga nilalang. Sabi sa Galatia 4:4, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Napansin niyo po ba yung talata? Ang sabi, nang dumating ang kapanahunan. Sa panahong itinakda at itinalaga ng ating Panginoong Diyos, ay dumating ang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagpabaya. Ang ating tagapagligtas sa lahat ng lugar na iisipin ng mga tao ay ipinanganak sa sabsaban. Doon sa malayo nating isipin na grandiosong mga lugar, doon ipinanganak ang ating Panginoong Jesus para ipakita sa ating mga tao ang kanyang malalim na pagmamalasakit sa ating malalim na nararanasan na hirap dito sa sanglibutang ito. Ang sabi sa Efeso 2:8, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya, ito'y kaloob ng Diyos. Narito ang katunayan, mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan at taga-subaybay. Yung kaligtasan hindi galing sa ating sarili. Hindi ito galing sa relihiyon. Kasi merong mga nangangaral dito sa Pilipinas na, padi umano, para ka maligtas, umanib ka sa amin, para ka maligtas, gawin mo ito, para ka maligtas, huwag mong gagawin ito, para ka maligtas, kailangan ganito ang pangalan ng relihiyon mo. Iba ang turo ng banal na kasulatan na pinag-aaralan natin ngayong gabi. Ang paraan ng kaligtasan ay walang iba kundi kay Jesus. At ang pagliligtas ay biyaya galing sa ating Panginoong Jesus. Hindi sa pagiging kaanib ng anumang sekta ng pananampalataya o ng relihiyon. Ito ay nakabatay doon sa biyaya na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesus. Dahil kung ang pagliligtas at kaligtasan ay nakabatay lamang sa relihiyon, sana ganun na lamang ang ginawa ng Diyos. Alam ng Diyos, hindi kayang kumpletuhin nating mga tao ang kaligtasan. Kaya siya ang gumawa ng pagliligtas sa ating lahat. Ngayong gabi, pag-aaralan natin kung ang pagliligtas na ito'y galing sa Diyos. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang pagtugon na gagawin natin sa pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Diyos? Una, kailangan natin ang pagtanggap doon sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ito ang sabi sa Isaiah 53:4 hanggang 6. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Kailangang tanggapin natin kagaya ng isang regalo o kaloob na ang Diyos ay namatay para sa atin. Kasi kung hindi natin tatanggapin iyon, palagi lamang na nandyan, hindi natin pakikinabangan yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Tatanggapin natin, sabi ng banal na kasulatan, siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yung lahat ng parusa na sana ay sa atin. Yung kamatayan na sana'y tayo ang dadanas. Yung lahat ng hirap at sakit na sana'y tayo ang magbabata. Lahat yun ay dinala at kinuha ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, unang kailangan nating gawin ay tanggapin na kailangan natin ng tagapagligtas. Tanggapin natin na ang kailangan natin ay si Jesus at hindi ang relihiyon, hindi ang galing mo, hindi din yung magagawa mo. Kailangan tanggapin natin sa gabing ito na ang kaligtasan unang-una na ay nanggagaling kay Jesus. At kay Jesus lamang. Si Jesus. At si Jesus lamang. Siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na iyan para tayo ay maligtas at wala tayong magagawa para mailigtas ang ating mga sarili. Alam niyo ba dito sa Metro Manila, dito po sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Semana Santa. At sa Semana Santa ay napakaraming mga tao ang nagpipinitensya.
Kanilang pinapalo yung kanilang mga sarili, kanilang pinapadugo ang kanilang mga likod. At kapag mahal na araw, ay makikita nyo yan dito sa maraming sulok ng Kamaynilan at sa ating mga probinsya. At marami pa doon sa San Fernando, sa Pampanga, at saka sa Tarlac, doon sa Kutod, ang nagpapapako. Ginagawa nila ang lahat ng ito sa pag-aakala nilang ito ang paraan para sila ay tanggapin ng Diyos. Ito ang paraan para sila ay mapatawad ng Diyos. Ito ang paraan para sila ay maligtas. Pinapahirapan nila ang kanilang sarili at ang kanilang katawan. Sabi nila, yan ay penitensya para kami ay matanggap ng aming Panginoong Diyos. Malapit lamang dito sa atin, sa Quezon City, ang Quiapo. Napakaraming mga tao ang namamanata sa Black Nazarene o sa itim na Nazareno. Ang kanilang paniniwala, kailangan nilang paghirapan ang pabor ng Diyos. Kailangan nilang pagtrabahuhan yung biyaya ng Diyos. Kailangan nilang makipaggitgitan at marami doon ang namamatay pa rin. Alang-alang di umano para makamtan nila ang pabor ng Diyos. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang turo ng banal na kasulatan, si Jesus ang nagdadala ng lahat ng ating karamdaman, ng lahat ng parusa na sana ay nasa atin. Alam niyo po, kung ganun ang paraan ng kaligtasan, sana sinabi na lang ng Diyos sa atin, parusahan natin yung ating mga sarili, tayo maliligtas na. Sapagkat anuman ang gawin natin sa ating sarili, pagputol-putulin man natin ang ating sarili, hindi ito magiging sapat para tayo ay makapasok sa kaharian ng langit at tanggapin ng ng Diyos. So kailangan natin ng pagtugon sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya. Paano yung pagsampalataya? Ang sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung pagtugon natin para pakinabangan natin ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus sa atin, unang-una na ay pagtanggap, pangalawa ay pagsampalataya doon sa kanyang ginawa. Ito ay tema na paulit-ulit mong mababasa sa banal na kasulatan. Sabi sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Nang si Pablo ay nangangaral, hindi niya sinabing, magpaanib ka muna, o di kaya naman, kailangan, member ka namin, bago ka mabinyagan. Yan pong ganyang mga aral ay hindi aral ng Diyos. Ang aral ng ating Panginoon Diyos, tanggapin mo yung ginawa niya sa iyo. Sampalatayanan mo si Jesus. At ang sabi ng banal na kasulatan, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Yan ang paraan ng ating pagtugon. Pagtanggap, pagsampalataya, at kapag tinanggap natin at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi po doon natatapos. Kailangan ng pagsisisi. Sangayon sa Gawa 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy magsidating ang panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo sumasampalataya sa Panginoon, kailangan din nating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Kaibigan, kapag tinanggap mo ang Panginoon, hindi po pwedeng mabuhay ka sa pagkakasala at pagkatapos ay sa pagsunod din sa Kanya. Kailangan na pagsisihan yung mga kasalanan, yung mga mali nating nagawa. Wala naman talagang taong perpekto. Pero ang ating tagapagligtas ay perpektong tagapagligtas. Walang taong sakdal, pero sakdal ang ating tagapagligtas. Kailangan lamang nating pagsisihan ang mga bagay na ating ginawa. Hindi po sinabing manisi, ang sabi po ay magsisi sa ating mga kasalanan na ginawa. Kapag naman tayo nagsisi sa mga kasalanan na ating ginawa, ang sabi ng banal na kasulatan, sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yung pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus ay hindi nakasalalay sa atin, kundi sa Kanyang katapatan at sa Kanyang kabanalan. Tapat ang ating Panginoon na nangako na kapag humingi tayo ng tawad, tayo'y Kanyang patatawarin.
Yung pagpapatawad ng Diyos ay hindi nakasalalay sa akin kung naging mabait ba ako o naging mabuti ba ako. Ang pagpapatawad ng Diyos nakasalalay sa kanyang kabaitan, kabutihan, at sa kanyang kabanalan. Ang ating gagawin, ihingi ng tawad ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Ang pinakamahirap kasing gawin ng maraming mga tao ay humingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkakamali. At meron ding humihingi ng tawad sa pagkakamali pero walang intensyon na ituwid ang kanyang nagawang pagkakamali. Merong humihingi ng sorry pero bukas balak niya pa rin gawin yung kanyang ipinagkamali. Ang tunay na esensya ng paghingi ng tawad o pagsisisi ay yung kaisipan na ayaw mo nang gawin yung bagay na mali. Kaya yung pagsisisi ay hindi lamang sinasabing ako'y nagkamali, kundi aayaw mo nang gawin yung pagkakamali. Isang araw, mayroong isang sundalo na nakarinig ng usapan tungkol sa pagsisisi at pagkakamali. Sabi niya sa kanyang officer, "Sir, paano ba yung pagsisisi na tama? Kasi narinig ko po, kailangan daw magsisi." Sabi ng kanyang officer, "Ganito yan, sundalo. Attention!" Ganyan naman siya. "About face! Forward! March!" Sabi niya, "Sir, ano yung pagsisisi na ganon?" Ganyan ang pagsisisi. You have to attention. Kilalanin mo na may nagagawa kang mali. Kasi maraming mga tao na mga kaibigan at mga kababayan, ayaw kilalanin yung mali. Ginagawa ng paliwanag yung mali at gina-justify yung kanyang pagkakamali. O ayaw tanggapin na siya ay mali. You have to attention. Kilalanin na yung ginagawa natin ay mali. Kasi maliban na kilalanin mong mali yan, wala kang gagawin para ituwid yan. At sabi, about face, talikuran yung pagkakamali, forward march, lumakad papalayo doon sa ginagawang pagkakamali. Yan ang isang mahalagang sangkap ng pagsisisi. Kung gagawin natin ang mga bagay na ito, yung tamang pagtugon sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, sabi sa unang Juan 2:17, "At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman." Ito ang mga pagtugon na kailangan natin para pakinabangan natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Kaibigan, kailangan mo siyang tanggapin. Tanggapin natin na wala tayong magagawa sa ating sarili. Wala tayong kakayanan para maligtas ang ating mga sarili. Kailangan natin siyang sampalatayanan na tanging tagapagligtas. Kailangan nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Naalala niyo po ba yung kwento ng isang pinakapamosong barko, ang barkong Titanic? Ang barkong Titanic ang pinakamagandang barko at pinakagrandyoso na nalikha ng 1900 at doon ay sumakay ang lahat ng mga mayayaman sa Europa. Ang sabi ng kapitan samantalang siya ini-interview ng isang reporter, ang sabi ng reporter, "Kapitan, anong masasabi mo sa iyong barko? Napakaganda at napakalaki." Sabi ng kapitan, "Alam mo ba, talagang ito ang pinakamaganda at pinakamalaki. At lahat ng mayayaman lamang ang makakasakay dito," ang sabi niya. "At alam mo ba, napakadami ng safety features nito. Kahit ang Diyos, hindi ito kayang palupugin." Grabe yung pag-aangkin noong kapitan. Ang sabi niya, kahit yung Diyos, hindi ito kayang palubugin. Ano pat, doon sa kanyang maiden voyage, o doon sa kanyang unang paglalakbay, sakay ang napakaraming mga mayayaman. Samantalang ito ay bumabagtas sa karagatan. Alam ninyo ang kasaysayan at alam ninyo kung ano ang nangyari. Ang isang barko na nagmamayabang na kaya niyang maglakbay, na wala ang Diyos at walang magagawang masama sa kanya ang Diyos. Kahit yung Diyos di umano ay hindi kayang palubugin. Yung barko ng Titanic. Itong Titanic na ito ay bumangga sa isang iceberg. Akala nila, maliit lamang yon na yelo. Pero bumangga siya at nasira yung ilalim na bahagi kung saan pumasok ang tubig. Pagkalipas ng ilang mga oras, ay nagdeklara na silang abandoned ship o iwanan
ang kanilang barko at humingi ng tulong, pero walang barko na pinakamalapit para makatulong sa kanila. Kaya't pagkalipas ng ilan pang mga oras, ang barkong ito ay nahati at nabaak at lumubog sa ilalim ng malamig na dagat. Maaaring magtataas kayo ng kilay. Bakit ko ikinuwento ngayong gabi ang tungkol sa Titanic? Ito kasi ay kwento ng isang tao at ng kaisipan ng mga tao na kaya niyang mabuhay na wala ang Diyos. Kaya niyang maglakbay sa buhay na ito na okay lang yan, kaya ko ang sarili ko, alam ko ang gagawin ko. Yung mga taong masyadong confident, yung mga taong akala niya hindi niya kailangan ng Diyos, ang kinahantungan niya ay isang malagim na kamatayan, isang malagim na kawakasan. Kaibigan, kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Kailangan natin ang ating tagapagligtas. Ang Diyos ay hindi galit sa iyo. Ang Diyos ay hindi masama ang loob sa iyo. Ang Diyos ay iyong kaibigan. Ang Diyos ay tagapagligtas. At gusto kanyang tulungan sa buhay na ito. Hindi mo kailangang tumakbong mag-isa sa buhay na ito. Hindi mo kailangang lumakad na mag-isa. Ang Diyos ay nakahandang tumulong sa iyo sa paglalakbay sa buhay na ito. Noong 1992, sa Olympics sa Barcelona, ay si Derek Redmond ay kasama doon sa men's marathon sa Olympic. Ito ay live nakuha doon sa Barcelona Olympics. Halos 250 metro na lamang bago mag-finish line, itong si Derek ay tumigil sa pagtakbo sapagkat may naputol na malaking ugat sa kanyang paa. At tumigil siya doon sa pagtakbo at inisip niyang, yun sana ang katuparan ng kanyang malaking pangarap na sino bang tao ang mga nakakarating lamang sa Olympics. Lungkot na lungkot siya at napahiga siya doon sa track o doon sa tinatakbuhan ng mga tumatakbo. Alam niya sa kanyang sarili, kailangan niyang magpasya. Tatakbo pa ba siya? O titigil na siya? Siya'y nagpaika-ika pa rin, tumayo siya, nagpaika-ika, at ipinagpatuloy ang kanyang pagtakbo. May mga taong pumipigil na sa kanya, sapagkat na-disgrasya na siya, naputol ang kanyang hamstring. Pero kahit na ganon, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagtakbo na siya ay umiika. Bigla-bigla, merong isang lalaki galing doon sa mga nanonood ang pumasok doon sa track race. At pagkatapos, ay sinabayan siya sa pagtakbo. Sabi ng kwento, yun yung kanyang tatay. Sabi niya dun sa anak niya, anak, di mo na kailangan tumakbo, tama na ito, anak. Pero sabi ng anak niya, kailangan kong tapusin itong aking pagtakbo, tatay. Kaya ang sabi ng tatay, well, kung tatakbo ka, tatakbo tayong dalawa, sasamahan kita sa pagtakbo mong ito. Hindi ka tatakbo na mag-isa. Tatapusin natin ito na tayo ay magkasama. At sila, kasama ng kanyang tatay, ay nagpaika-ika na tumatakbo doon sa race track. Isipin nyo kung gaano kalaking sakit at kirot yung nararamdaman ni Derek, pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo. Pero sinamahan siya ng kanyang tatay. Kahit na mayroong mga organizer doon nagsasabi, hindi, kailangan na niyang tumigil sa pagtakbo. Sir, tama na ito kasi masyado nang mahirap at masakit para sa kanya. Kailangan niya nang tumigil. Pero nagpatuloy pa rin yung ama at saka yung anak na umiika-ika at tumatakbo doon sa race track. At sangayon sa kwento, nang malapit na makarating doon sa finish line at iniwanan na siya ng kanyang tatay, yung mga tao doon ay hindi nagpalakpakan doon sa unang nakatapos. Ang pinalakpakan ng napakaraming mga tao ay itong si Derek, na nakatapos ng kanyang karera sapagkat siya ay tinulungan ng kanyang ama. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng mga pagluha, ipinasya niya sa kanyang sarili
natatapusin niya ang karera na kanyang nasimulan. Sapagkat alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang ama sa panahon na kailangan niya ang kanyang ama. Alam niyang hindi siya iiwanan ng kanyang ama samantalang siya ay iika-ika na lumalakad doon sa takbuhan na mag-isa. Nararamdaman ng kanyang ama ang sakit at ang tindi ng kirot na kanyang nararanasan. At hindi siya balak pabayaan o panoorin na lamang ng kanyang ama. Kailangan natin ng pagtanggap, pagsampalataya, pagsisisi, pagbabalik loob. Yan ang tamang pagtugon sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating isipin na ang ating Panginoong Diyos ay nagpapabaya sa atin. Huwag nating isipin na pinabayaan tayo ng mag-isa ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos ay hindi tayo iniiwanan sa takbuhin sa buhay na ito. Kaya ang sabi ni Propeta Isaias, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Kaibigan, may magandang balita sa gabing ito. Manumbalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Tatanggapin niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Siya'y magpapatawad ng sagana sa lahat ng ating mga kasalanan na nagawa. Hindi mo kaaway ang Diyos. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos. Abutin mo ang kanyang kamay sapagkat siya'y nag-aabot ng kanyang kamay. Napakaganda ng larawang ito. Ganyan inilalarawan ko sa gabing ito ang kaligtasan. Kailangan mo lang sumakay sa Kanya. Ang paglangoy at pagliligtas ay sa Kanya. Ginawa itong posible sa pamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Abutin mo ang Kanyang kamay, kaibigan. Yan ang ating pagtugon sa ginawa niyang pagliligtas. Nakaunat ang kamay ni Jesus. Oo, sa gabing ito, maaari mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus sapagkat siya pa rin ang ating tanging pag-asa. Ang ating pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na darating ay nakasalalay sa ating Panginoong Jesus at sa Ama. Inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at ang ating mga taga-subaybay na manalangin. Tanggapin po natin ng positibo ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos para pakinabangan natin ang Kanyang pagliligtas. Tayo po'y manalangin. Ama po namin na nasa langit, salamat po ng marami sa mga payak at simpleng katotohanan na ginawa nyo ang lahat at ginagawa nyo ang lahat at gagawin nyo ang lahat-lahat upang kami ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, Panginoon, salamat po at ipinakilala sa amin ang aming tanging bahagi sa inyong mga ginagawa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na tanggapin ang inyong sakripisyo, sampalatayanan namin ang aming Panginoong Jesus, pagsisihan namin ang aming mga nagawang pagkakasala, at kami ay magbalik loob sa iyo, sapagkat ito ang maghatid sa amin sa pagbabago at sa buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sapagkat batid namin na hindi mo kami iniiwan, hindi niyo po kami pababayaan, at hindi niyo po itutulot na lumakad kami sa buhay na mag-isa. Sa gabing ito, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, idinadalangin namin na samahan niyo kami sa paglalakbay namin araw-araw sa buhay na ito. Ituro niyo po sa amin ang mga tamang landas. Ituro niyo sa amin ang mga tamang gawain at mabuhay kami sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po sapagkat kami makakaasa na yun ang inyong gagawin at higit pa sa aming inaasahan dahil idinadalangin namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.